Batay sa gabay ng koneksyon sa dugo, ang batang Panginoon, Bailey, ay nasa loob ng kuwebang ito. Sinira niya ang harang kaya makakapasok na tayo. Anong bulwagan ito? Bakit ang daming bangkay dito? Ang daming nawawalang tao mula sa mataas na mundo. Totoo kaya ang balitang galing sa pamilyang Ye? Matandang bai, ang bangkay ng batang Panginoon, Bailey, ang kanyang esensya ng dugo at pinagmulan ay hinigop lahat. Batang Panginoon, ang pangyayari ay lumalagpas na sa ating kontrol. Kailangan nating mabilis na iulat sa tribo ang sitwasyon dito. Ang tagapagmana ng sining demonyo, si Yeling, ang pumatay sa ating batang Panginoon at nilamon ang kanyang pinagmulan. Hindi mapagkakasundo ang alitang ito. Laugi, hindi ba't kakaiba ang mga nangyayari kamakailan? Bakit parang may nagmamanipula sa likod ng lahat? At sino yung lalaking nagtangkang pumatay sa mga tauhan ko kagabi? May kinalaman ba siya rito? Bakit hindi ko matandaan na nagkaroon ako ng alitan sa taong ito? Posible kayang si Guchang? Guchang, kung gusto niya akong patayin, bakit kailangan pa ng ganitong mga pakana? Ano man ang mangyari, kailangan kong sabihin ito kay kapatid na Bailey, tumutukoy sa ibang miyembro ng tribong Baihu. Kailangan kong sabihan siyang maghanda. Ako, si Baihu, kinatawa ng tribong Baihu, simula ngayon, gamit ang lakas ng buong tribo, ipatugis ang pumatay sa batang Panginoon ng ating tribo, si Bailey. Si Yeling. Ang taong ito ay lubhang malupit at tuso, labag sa moralidad. Kung mahuli siya o makapagbigay ng impormasyon, ituturing siyang pinakamataas na panauhin ng aming tribo, pasasalamatan habang buhay. Kapatid na Bailey, patay na siya. Ako ang pumatay. Ano ito? Siguradong may naninira sa akin. Laugi, inosente ako, alam mo yan. Sa ngayon, walang silbi ang usapang ito. Kahit mapatunayan ko pa para sa iyo, kahit mapatunayan mo pa para sa akin na hindi ko pinatay si Bailey, hindi sila maniniwala, isa yon. Kung malaman nilang ako ang tagapagmana ni sinaunang Panginoong Samsara, hindi rin nila ako palalampasin. Sa ngayon, hindi ako pwedeng mahuli ng tribong Baihu. Napakatusong plano. Isang hakbang lang at nalagay ako sa dalawang mahirap na sitwasyon. Siguradong yung tao kagabi ang nagplano nito sa akin. Ngayon, nasa dilim siya habang ako'y nasa liwanag. Ang mahalaga ngayon ay tumakas muna. Gamitin ang kapangyarihan ng samsara para itago ang aking pinagmulan, tiyak na hindi ito mapapansin ng ordinaryong tao. Mukhang iyon na lang ang magagawa. Ilang araw ang lumipas. Ngayon, ang ating palasyong immortal ng Daoshan ay hihirangin ang tagapagmana nito. Sa utos ng mga ninuno sa mataas na langit ng mahabang buhay, at sa pagsubaybay ng punong guro, hinirang ang tunay na disipulong si Guchang bilang tagapagmana ng henerasyong ito ng ating palasyong immortal ng Daoshan. Ang disipulong si Guchang ay nagpapasalamat sa mga elder at punong guro. Ngayong si Chang na ang opisyal na tagapagmana ng ating palasyong immortal ng Daoshan, natural na siya ang mangangalaga sa mga kapatid na disipulo. Mayroong siyang magbubukas ng daan patungo sa sinaunang langit ng Daoshan, mapapanatag na tayo. Makakaasa ang punong guro. Hanggat nandito si Guchang, hindi hahayaang apihin ang mga disipulo ng ating immortal na palasyo. Magaling na sinabi. Mga tauhan, bigyan ng gantimpala ang tagapagmana ng isang peres ng Phoenix Wing Immortal Gold Halberd. Ito ang sandatang ginamit noon ng isang ninuno ng palasyong immortal ng Daoshan. Ang kapangyarihan nito ay hindi na kailangang pag-usapan. Kapag ginamit ng espiritual na enerhiya, hindi ito mararamdaman ng karaniwang eksperto sa banal na antas. Ngunit, bago ka umabot sa antas na makadiyos, hindi mo pa ito magagamit. Oh! Ang Phoenix Wing Immortal Gold Halberd pala. Hindi ko alam kung sino man sa mga kapatid na disipulo sa ibaba, at mga bayani ang nais humingi ng payo. Ang gwapo. Si tunay na tagapagmanang Gyu, karapat-dapat niyang magtaglay ng diwa ng tunay na immortal sa mga alamat. Mukhang gumaling na ang sugat niya mula sa atake noon. Mukhang wala kayong balak lumaban.
Kung gayon ang posisyon ng tagapagmana, si Gu ay tatanggapin ito ng may paggalang ngayon. Tapos na. Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataong humamon. Pagkatapos nito, magkakaroon na naman siya ng pagkakataong tuyain at pagtawanan ako. Lubos kaming sumasang-ayon. Anong pinagsasabi mo? Si kapatid na Gu ay walang kapantay na talento. Kung hindi sa iyo ang posisyong ito ng tagapagmana, kanino pa? Bakit hindi niya ako pinapansin? Hindi ko pa siya natatalo ng patas. Bakit parang wala siyang pakialam sa akin, isinasantabi ako? Ibig sabihin ba, ang lahat ng pagsisikap ko, ang matagal na paglilinang, ang matagal na pagkimkim ng galit, ay madali niyang naresolba gamit ang isang atake na iyon? Sa anong karapatan niya ipinapakita ang ganyang kataas-taasang pag-ugali, na parang estranghero ako, isang dumadaan lang, ni hindi man lang kaaway? Gu. Change. Binabati kita, kapatid na Gu. Kapatid na Gu, tunay kang huwaran para sa aming henerasyon. Ang makita ka ngayon ay talagang ikinagulat ko. Nagpapakumbaba ka lang, kapatid na Dawista. Hindi ko alam kung ano ang pananaw ni kapatid na Gu sa kasalukuyang mainit na usapin tungkol sa tagapagmana ng sining demonyo. Tagapagsalita, Chailing, ang tagapagmana ng sining demonyo, alam ng lahat. Bakit ganito ang tanong ni Binibining Chailing? Hindi ba napapansin ni kapatid na Gu na maraming butas ang pagkakabunyag ng tagapagmana ng sining demonyo sa pagkakataong ito? Mula pa noong sinaunang panahon, sa tuwing lilitaw ang tagapagmana ng sining demonyo, yayanigin nito ang lahat ng kalangitan, magdudulot ng malalaking kaguluhan, at pagtitipunin ang lakas ng lahat para supilin siya. Ang lakas ng mga tagapagmanang iyon ay hindi kayang maunawaan ng ordinaryong tao. Ngunit ang tagapagmana ng sining demonyo sa pagkakataong ito, si Eling, narinig kong ang lakas niya ay hindi pa umaabot sa antas na paghirang ng hari. Kung gayon, paano niya napatay ang maraming taong may iba't ibang paraan para iligtas ang sarili, tulad ni Bailey? Tama. Kung si Eling na iyon ay hindi pa umaabot sa antas na paghirang ng hari, paano niya napatay si kapatid na Bailey? Ang mga kahina-hinalang punto dito ay talagang napakarami. Ako at si Eling na iyon ay nagkaharap na noon. Ang kanyang mga pamamaraan at espiritual na sandata ay talagang kakaiba. At saka, halatang hindi siya naglilinang gamit ang maraming yaman, ngunit mabilis pa ring tumataas ang kanyang cultivation base. Hindi ako sang-ayon. Ang mga disipulo na may talento mula sa iba't ibang sekta ay bigla na lang nawawala, kasama pa ang mga bangkay na iyon imposible na hindi maiugnay ang mga pangyayaring ito kay Yeling. Si Yeling, bilang miyembro ng aming pamilyang Ye, kung siya nga ang may gawa nito, ang pamilyang Ye ay may responsibilidad na hindi matatakasan. Ngunit lahat ng ito ay haka-haka lamang ninyo. Hindi natin maaaring basta na lang pagbintangan ang isang mabuting tao dahil dito. Walang sala. Si Bailey, ang batang Panginoon ng tribong Baihu, walang sala ba siya? Ang mga kabataan mula sa ibang mga puwersa na namatay ng walang dahilan, wala ba silang sala? Narinig ko na noong si Yeling na yon ay nasa isang lihim na lugar para maglinang, naroon din si Binibining Chailing. Hindi kaya magkakilala kayo kaya palagi mo siyang pinagtatanggol? Kaya pala. Mukhang magkakilala pala si Binibining Chailing at si Yeling na yon. Isip ni Gu Changj, mukhang kailangan kong magdagdag ng isa pang piyesa sa aking laro. Kaya pala magkakilala sina Binibining Chailing at Yeling. Si Binibining Chailing ay kumikilos lamang dahil sa pagmamahal sa katarungan. Sa tingin ko, huwag muna nating pag-usapan ito pansamantala. Kung mapagbintangan natin ang isang mabuting tao, lahat ng mga cultivator na humahabol kay Yeling, habang ang tunay na tagapagmana ng sining demonyo ay nakakalaya, ay kailangang managot. Ngunit, kapatid na Gu, ang tagapagmana ng sining demonyo ay nagdudulot ng malaking sakuna. Kailangan nating maging maingat sa bagay na ito. Hindi tayo maaaring kumilos batay sa hula lamang. Ang sinabi ni kapatid na Gu ay may punto rin. Kung gayon, mas mabuti sigurong mangalap pa tayo ng karagdagang ebidensya bago tayo magdesisyon. Makatarungan. Karapat-dapat talaga si kapatid na Gu.
Tunay na biyaya sa matuwid na landas. Kapatid na Gyu, kami magpapaalam na muna. Mag-ingat kayo. Isip ni Gu Changj, ano man ang mangyari, ang titulo ng tagapagmana ng sining demonyo ay napunta na kay Yeling. At ang panahong ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa akin na mangolekta ng yaman at mapataas ang aking cultivation base. Malapit nang magbukas ang sinaunang libingan. Ang mga sinaunang bangkay sa loob, maging ang mga bangkay ng immortal mula pa noong sinaunang panahon, ay napakagandang mga pagkakataon para sa akin. At pati na rin ang banal na bukal na malapit ng lumitaw. Kanina, maraming salamat kay kapatid na Daoistang Changje sa pagtulong. Kadarating ko lang dito, hindi ko alam kung maaari akong samahan ni kapatid na Daoistang Changj na maglibot sa palasyong immortal ng Daoshan. Nagpapakumbaba si Binibining Chailing. Si Gu ay natural na pumapayag ng buong puso. Pinagtatawanan na ni Binibining Chailing si Gu. Sa totoo lang, nagsimula akong magduda na si Yeling ang tagapagmana ng sining demonyo. Ngunit pagkatapos kong pag-isipan, kung si Yeling ay nangahas na hamunin ako ng hayagan, marahil ay isa siyang taong may diwa ng pakikipaglaban. Kung siya talaga ang tagapagmana ng sining demonyo, bakit siya maangahas na gumawa ng ganoong ingay? Hindi ko itinatago, ang kilos ni Yeling ay talagang katulad ng sinabi ni kapatid na Daoistang Changj. Kaya naniniwala si Chailing na hindi siya ang tagapagmana ng sining demonyo. Ngunit sa tulong ni kapatid na Daoistang Changj, para linisin ang pangalan ni Yeling sa mga hinala, ang paghahanap sa tunay na tagapagmana ng sining demonyo ay tiyak na hindi magiging mahirap. Sa panahong iyon, marahil ay maaari pa tayong maging magkaibigan. Oh, ganoon ba? Tama. Si kapatid na Daoistang Changje ay napakabait. Kahit sinong tao ay maaaring maging kaibigan niya. Isip ni Gu Changj, tunay na isang batang babae na matalas ang isip. Sa ilang salita lang, gusto na niya akong ilapit kay Yeling. Ngunit kung kailangan mo ng isang taong makakapaglinis ng hinala kay Yeling, ako ang pinakaangkop. Sino ba naman ang nagsabing ako lang ang mabait, may puso para sa katarungan, at laging tumutulong sa iba? Kapatid na Daoistang Changj. Tama pala, Binibining Chailing, napakatapat mo kay Yeling, marahil alam mo ang kinaroroonan ni kapatid na Yeling. Hindi ko alam, pero makakahanap ako ng paraan para makontak siya. Mabuti kung gayon. Sa totoo lang, iniisip ko, kung hindi si Yeling ang tagapagmana ng sining demonyo, posible kayang ang taong iyon ay ang batang Panginoon ng pamilyang Ye mula sa sinaunang panahon, si Ye Langshan. Oh, hindi inaasahang si kapatid na Ye. Bakit hindi ako ang pinaghihinalaan ni Binibining Chailing na tagapagmana ng sining demonyo? Si kapatid na Daoistang Changje ay may ganyang kataas na katayuan. Ang hinaharap niya ay walang hangganan. Paano siya mahahawa sa sining demonyo? Ngunit si Ye Langshan ay hindi tiyak. Pagkatapos ng lahat, noon pa man ay itinuturing na siyang tunay na immortal. Ngayong lumalaki ang agwat sa pagitan niyong dalawa, kung dahil sa inggit ay mahawa siya ng sining demonyo, hindi imposible. Isip ni Gu Changj, kailangan kong maging mas maingat. Ang tagapagmana ng tribong Zuke, si Yuming Kong, kapatid na Daoistang Changj, ito si Yuming Kong. Kamakailan lang ay nagtatampo siya sa akin, kaya ganyan ang ekspresyon niya. Huwag mo na lang pansinin. Kung gayon, mas mabuti sigurong bumalik na lang ako sa ibang araw. Nakakagulo ako sa'yo. Kung magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang iyong kasintahan, hindi maganda yon. Kapatid na Daoistang Changj, paalam. Binibini, silipin mo. Yuming Kong kay Gu Changj, Yuming Kong, ginawa ko na ang dapat kong gawin para sa'yo. Sa panahong ito, siguraduhin mong hindi ka mahuhuli. Isip ni Gu Changj tungkol kay Yuming Kong, maliit na batang babae, nagpapasa ng sisi sa iba, naglilipat ng hidwaan, bata ka pa. Mingkong, hanggang ngayon ba hindi pa nawawala ang galit mo? Hindi mo sinabi sa akin kung sino ang babaeng sorpresang iyon kagabi. Huwag mo akong hahawakan. Ang mga bagay na dapat mong malaman, natural kong ipapaalam sa iyo. Ang hindi mo dapat malaman, Mingkong, huwag mo nang usisain.
Ngunit, sa dami ng araw na lumipas, hindi pa rin ba naghihinala si Mingkong sa iyong asawa? Naghihinala sa iyo? Sa ano? Ganyan ka katalino, alam mo sigurong nagkukunwari lang akong walang alam, hindi ba? Natuklasan mong masyado na akong maraming alam, kaya gusto mo na akong patahimikin. Mingkong, talagang lalo kitang nagugustuhan. Maganda, maunawain, marangal, makapangyarihan. Tunay na isang perpektong asawa. Tunay na isang perpektong asawa. Gu Changje, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sa totoo lang, alam mo rin, hindi ba? Si Yeling ay hindi talaga ang tagapagmana ng sining demonyo. Ang tunay niyang pagkatao ay ang tagapagmana ni sinaunang Panginoong Samsara. Mas mabuti sigurong sabihin ko na ito sa iyo. Tama. Alam ko rin na ikaw talaga ang tunay na tagapagmana ng sining demonyo. Kaya ngayon, balak mo na akong patayin para patahimikin. Dumating din ang araw na ito. Kung naging tapat ka lang sana agad, hindi ba mas mabuti? Hindi na kailangang magpanggap ng ganito kahirap. Ang sining demonyo ay isang malaking bagay. Kung mabubunyag ito, mapapahamak ako ng tuluyan. Ang pagpatay sa iyo ay tiyak na makakaalis ng panganib sa hinaharap. Kung gayon, bakit hindi ka pa kumikilos? Ano pang hinihintay mo? Hindi kaya iniisip ni Mingkong na mapoprotektahan ka ng talisman na yon? Patay. Sa huli, wala pa ring nagbago. Paumanhin, matagal ko itong itinago sa iyo. Ang tungkol sa pagiging tagapagmana ng sining demonyo, matagal ko nang kinimkim sa puso ko. Natatakot akong madamay ka. Ngayong inilantad mo na ito, sa wakas, nabawasan na ang bigat sa puso ko. Sige na. System prompt, nagbago ang damdamin at kapalaran ni Chailing. Tumaas ng 800 ang kapalaran ng host. Tumaas ng 4,000 ang Tianming points. Ang mga matatamis na salitang ito, talagang gustong-gusto ng mga babae. Ngayong hindi mo ako pinapatay, hindi ka ba natatakot na ikalat ko ang sikreto mo? Takot man, pero hindi ko kayang patayin ka. Kung ipipilit mong gawin yon, tatanggapin ko na lang ang kamalasan ko sa pagkakaroon ng ganitong asawa. Sino ang asawa mo? Hindi pa tayo kasal. Isip ni Yu Mingkong, sa nakaraang buhay, napakadesidido niya. Bakit sa buhay na ito, hindi niya magawa? Ngunit sa buhay na ito, nakahanap na rin siya ng papalit sa kasalanan. Tamang-tama. Malinaw na maaari siyang kumilos. Kailangan lang niya akong patayin at ang plano niya ay walang butas. Pagkatapos ng lahat, ganoon din naman ang mangyayari. Ang buong pagkatao mo ay akin. Sa seremonya ng paghirang ngayon, hindi ka rin dumating. Gusto ko pa. Sanang papiliin ka ng ilang bagay na bigay ng mga matatandang iyon. Ang Phoenix Wing Immortal Gold Halberd, ito ay para sa iyo. Kung gusto mo akong patayin, kailangan mo ng sandata na ganito ang antas. Gu Changji, bakit lalo kitang hindi maintindihan? Paglipat ng eksena kina Yeling at Laugi, nakikita mo ba ang taong ito, Laugi? Araw-araw sa labas, may mga cultivator mula sa tribong Baihu na naghahanap sa akin. Sa ganitong kalagayan ko, hindi kaya nila ako matutuklasan? O baka kailangan kong magpakulay ulit ng buhok? Huwag kang mag-alala. Ang lihim na pamamaraan ng Samsara Talisman ay hindi basta-basta nilang makikita. Sayang lang at sa panahong ito, hindi ko magagamit ang aking gwapong mukha para mambola ng mga diwata. Anong oras na, iniisip mo pa rin ang mga babae? Isip ni Yeling, ang paglitaw ng tagapagmana ng sining demonyo, masyadong nagkataon. Naghihinala ako na ang tunay na tagapagmana ng sining demonyo ay nagtatago at naglilinang malapit sa palasyong immortal ng Daoshan. Posible ring disipulo siya ng palasyong immortal ng Daoshan. Kung isasama pa ang pag-atake sa akin ni Yu Mingkong noon, sa tingin ko alam na alam niya ang impormasyon tungkol sa anumang pamamaraan ng mana na nasa kamay ko at gusto niyang agawin. At si Yu Mingkong ay kasintahan ni Gu Changji. Posibleng nagkakaintindihan sila. Noon, binaliwala ko si Gu Changji. Ngunit ngayon, pag-isipan kong mabuti, siya ang pinakamalaking suspect. Kung totoo ang sinasabi mo, ang katotohanan iyon ay masyadong nakakatakot.
Sa ilalim ng mga mata ng palasyong immortal ng Daoshan, ang kanilang tagapagmana pala ang tagapagmana ng sining demonyo. Kung mabubunyag ito, tiyak na yayanig ito sa buong mundo. Pag-isipan ko ang mga hidwaang naranasan ko, bawat isa ay may anino ni Guchang. Ngunit, napakatanga ko para ngayon ko lang mapansin. Napakahalaga at kagyat na bagay ito, nakakatakot. Kainis na Guchang. Kung ipipilit mong saktan ako, sa pagkakataong ito, lalabanan kita ng patas. Ano ang tunay na diwa ng immortal? Sino ang tagapagmana ng sining demonyo? Ako, si Yeling, matatakot ba sa'yo? Sa bagay na ito, huwag munang gumawa ng ingay. Kahit sabihin mo pa sa labas, walang maniniwala. Si Guchang ay hindi direktang kumikilos, malamang kailangan niya ng taong sasalo sa kasalanan para sa kanya. Siyempre, mas mabuti kung mali ang hula natin. Sa dilim, tiyak na may nakakatakot na kaaway na nagmamasid. Talagang nakakapangilabot. Dumating si Chailing, sino yan? Ako, si Chailing. Pumasok ka dali. Ah! Sa itsura mong iyan, kung nasa kalye ka, hindi kita makikilala. Wala akong magawa. Ito na lang ang paraan. Kung hindi, hindi ko alam kung paano ako mamamatay. Huwag kang mag-alala, Yeling. Tiyak na gagawa ako ng paraan para matulungan ka. At saka, kamakailan lang, nakakilala ako ng isang malaking tao. Naniniwala rin siyang nabiktima ka lang. Sa tamang panahon, kasama ko siyang magpapatunay na inosente ka. Malaking tao. Sino? Kailangan ko siyang pasalamatan ng maayos. Yenan, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Ngunit bata pa siya, ang kakayahan niya ay napakalakas, maging ako ay hindi makapantay. Isip ni Chailing, Yeling, kung gusto mong talunin si kapatid na Daoistang Chang, mas mabuting huwag mo munang malaman. Napakabuti naman. Chailing, hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Kung malilinis ang pangalan ko, tiyak na gagantihan kita. Sige na, sige na. Bakit ba sobrang emosyonal ka? Nasasaktan mo ako. System interface ni Guchang, karakter, Guchang. Aura, Qianming antagonist. Sandata, 8 Desolation Demonic Halberd. Katayuan, tagapagmana ng palasyong immortal ng Daoshan, batang Panginoon ng pamilyang Chang Shengyu. Dugo at puso, Dao Bon. Cultivation, Peking Conferral Realm. Tunay na cultivation, Early Heavenly Deity Realm. Mga pamamaraan kakayahan, Dao Heaven Immortal Scripture, 80 tandang bawas 70%, Myriad Transformation Demonic Body. Mga kaloob, Heavenly Dao Immortal Scripture, Void Power Talent, Immortal Soul Demonic Art, Supreme Immortal Scripture. Channeling Points, 15,000. Fortune Value, 3,000. System Shop, bukas. Barrier Breaking Talisman na isa, Divine Seal Talisman na isa, Fortune Plundering Card na 3. Isip ni Guchang, talaga bang may gustong tumulong sa akin? Kamakailan, ang dami kong nilamon na yaman na nakolekta ni Yu Mingkong, pero kaunti lang ang itinaas ng cultivation basiko. Mukhang ang antas na makadiyos ay talagang hindi madaling abutin. Sa ngayon, ang pagpapalit ng mga talisman na ito ay sapat na siguro para sa sinaunang kontinenteng immortal. Ang kaloob na ito na tinatawag na transcendence, sa wakas ay magagamit ko na. Kaloob na kakayahan, Supreme Transcendence. Epekto, ang kilos ng paglampas, hindi alintana ang Qianming, may epekto sa dugo, buto, laman loob, kaluluwa. Halaga, 3,000 Qianming points bawat gamit. Fortune Value, 3,000. Matagumpay na napalitan. 30,000 Qianming points ang nagamit. Ang 30,000 Qianming points ay maaaring mag-transcend ng isang buto sa aking katawan para maging Dao Bon. Basta't sapat ang Qianming points, hindi ba't maaari kong i-transcend lahat ng buto sa aking katawan? Ang sistemang ito, mabuti na lang at kasing silbi pa rin tulad ng dati. Hindi ko inaasahan na nakikita ko na ang mga batas ng mundo. Ito ay isang pamamaraan na karaniwang hawak lamang ng mga nasa banal na antas.
Kung gayon, hindi ba't ibig sabihin nito, ang tunay kong lakas ngayon ay kayang pumatay ng isang banal? Mukhang tapos na dito. Lahat ay nasa tamang oras. Mukhang hindi na magtatagal, ang pasukan sa sinaunang kontinenteng immortal ay tuluyan ng magbubukas. Sa pagkakataong ito, darating ang mga kabataan mula sa iba't ibang sekta. Hindi ko alam kung ito ba ay biyaya o sakuna. Ang tinatawag na biyaya o sakuna, ang biyaya at sakuna ay magkasama. Para sa mga orihinal na naninirahan sa sinaunang kontinenteng immortal, isa rin itong pagsubok. Pagkatapos ng lahat, maraming pagkakataon sa panahong ito. Sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng alitan sa mga disipulo mula sa labas na mundo magkakaroon ng pagkakataong makuha ang mga ito. Tungkol naman sa ating mga disipulo mula sa labas, kailangan nating umasa sa sarili nating kakayahan. Ipabatid sa lahat ng mga batang disipulo ng mga dao na tradisyon at puwersa, 3 araw mula ngayon, magtipon dito. Maghanda para pumasok sa sinaunang kontinenteng immortal. Sa wakas, magbubukas na ang pasukan sa sinaunang kontinenteng immortal. Sayang at hindi kasali ang mga matatandang tulad natin. Nga, pagkatapos ng lahat, ang mga matatanda sa loob ay hindi maaaring kumilos. Ang mga pagkakataon dito ay maaari lamang pag-agawan ng mga kabataan. Sa pagkakataong ito, lilitaw ang immortal na hukuman, Tiandi. Kung sino man ang mapalad ay maaaring magbago ng kanilang kapalaran at sumikat sa mundo. Kung saang tahanan sila mapupunta, depende na lang sa sarili nilang kakayahan. Sa pagkakataong ito, magkahalo ang iba't ibang uri ng tao, kasama pa ang tagapagmana ng sining demonyo na kamakailan ay gumawa ng gulo sa mundo. Mas mabuting paalalahanan ang mga kabataan na mag-ingat ng mabuti. Huwag maging pabaya para maiwasan ang maambush o mapatay. Ang sinaunang kontinenteng immortal at ang iba't ibang mundo ay umiiral sa labas ng mga hangganan. Sa pagsubok na ito, ang mga nakatatandang henerasyon ng mga puwersa ay hindi maaaring sumali. At ang mga orihinal na naninirahan sa sinaunang kontinenteng immortal at ang mga naunang eksperto ay hindi rin sasali. Pagpasok niyo sa loob, napakaraming pagkakataon na kailangang umasa sa sariling kakayahan. Walang pakialam sa buhay o kamatayan. Ang palasyong immortal ng The Ocean, karapat-dapat ngang maging isang nangingibabaw na puwersa. Ang itsurang ito ay ang ibabaw lamang ng malaking yelo. Hindi pa rin tiyak kung ano ang kaya kong makita. Si Kapatid na Gu ng palasyong immortal ng The Ocean ay dumating na. Yeling nakita si Gu Chang'e na nakatingin sa kanya. Gu Chang'e. Bakit siya nakatingin sa direksyon ko? Natuklasan na ba niya ako? Laogi, huwag kang mag-alala, huwag kang mag-isip ng marami. Ang pagtatago ng sinaunang samsara talisman ay hindi madaling makita. Mabuti kung gayon. Chailing kay Gu Chang'e, kapatid na Daoistang Chang'e, sa paglalakbay na ito sa sinaunang kontinenteng immortal, sana'y alagaan mo ako. Nagpapakumbaba si Binibining Chailing. Isip ni Yeling tungkol kay Chailing, kailangan kong paalalahanan si Chailing na huwag magpalinlang sa mabait na anyo ni Gu Chang'e. Ang taong ito ang pinakamalamang na tagapagmana ng sining demonyo. Isip ni Yu Mingkong, mukhang ang pagkamatay ni Bai Li ay malaki ang epekto kay Yu Mingkong. Siguradong hindi niya alam na lahat ng ito ay kagagawa ni Gu Chang'e. Kailangan ko rin siyang paalalahanan. Inaanunsyo na ang paglalakbay sa sinaunang kontinenteng immortal ay nagsisimula na. Lahat sumugod. Unahan kung sino ang makakarating. Nakita ni Gu Chang'e si Yu Mingkong, galit pa rin. Hayaan na. Alam ko namang hindi siya sasama sa akin. Mabuti na rin yon. May sarili siyang mga pagkakataon. Isip ni Gu Chang'e tungkol kina Chailing Yeling, ang batang ito. Hayaan na. Ang pagsupil kay Yeling ang mas mahalaga. Pagkapasok natin, maghiwalay tayo ng landas. Mayroon tayong communication jade slip. Kung may mahihirap na sitwasyon, tandaan mong kontakin muna ako. Tara na! Pumasok si Guxianer, pagpasok pa lang dito, nakatagpo na agad ng isang bukal ng diwata.
Mukhang ang sinaunang kontinenteng immortal na ito ay katulad niya ng nasa mga talaan, maraming umiiral na pagkakataon. Ngunit, ang pagsubok na ito ang pinakamagandang pagkakataon para makaganti ako kay Gu Changge. Hoy, maliit na binibini. Taga-anong puwersa ka? Bakit ka nag-isa rito? Mas mabuting sumama ka sa amin para maalagaan ka ng mga kuya mo. Ang baho ninyo. Lumayo kayo sa akin. Binibigyan ka na ng mukha, ayaw mo pa. Hubaran siya at ihagis sa bukal para maligo kasama ko. Isang maliit na nasa antas na paghirang ng Marquez. Ang bilis! Wala akong oras na sayangin sa mga basurang tulad ninyo. Ang mga special ring na ito, hindi na ako. Magpapakumbaba. Mga walang silbi. May nagsalita sa leader, ikapitong prinsesa. Kahit ano paman, siya ay kapatid mo rin, kadugo ng ating haring dagat. Hindi mo na kailangang sabihin, alam ko ang gagawin. Ang palasyo ng haring dagat natin ay hindi malayo, maraming dumadaan sa Starfield. Hindi ako pupunta rito para mapahiya. Talagang walang silbi. Hindi man lang maayos ang isang maliit na batang babae. Walang silbi. Pag nahuli kita, sisiguraduhin kong mas gugustuhin mo pang mamatay. Isip ng nagmamasid, kawili-wili. Ang batang babaeng iyon ay kapatid ni Gu Changge na may kataas-taasang katayuan sa antas nirvana. Ang palasyo ng haring dagat ay hindi madaling kalabanin. Tungkol naman sa kung tutulong si Gu Changge sa tinatawag niyang kapatid, hindi pa natin alam. Mga miyembro ng palasyo ng haring dagat, Ginoo. Handa kaming maging gabay ninyo. Patawarin niyo kami. Ginoo. Ulat ng tauhan ni Gu Changge, Panginoon, nakatanggap kami ng balita. Si Binibining Xian'er ay mukhang nagkaroon ng alitan sa mga tao mula sa palasyo ng haring dagat. Palasyo ng haring dagat. Opo, Panginoon. Kailangan bang pumunta ang inyong lingkod para tumulong? Hindi kailangan. Hindi siya mamamatay. Pagkatapos ng lahat, pinalaki siya ng mga matatandang iyon. Panginoon, kami pong mga lingkod ay maghihiwalay na ng landas agad. CJ, huwag kalimutan ang inutos ko. Kailangan mong makalapit kay Yeling. Makakaasa kayo, Panginoon. Sa plano ninyo, ang pagharap sa isang maliit na yeling ay kasing dali lang ng pagpitik ng daliri. Tumayo na rin kayo. Ginoo. Sino sa inyo ang maaaring manguna sa daan? Ginoo, siya po ang bahala. Tama, siya ang pinakamaalam. Kung gayon, hindi na kailangan ang dalawa pang ito. Sino ang nangangahas gumawa ng gulo sa harap ng ating ninunong bulwagan? Umalis kayo sa daan. Mas mabuti pang mamatay na lang kayong lahat.